ang aton nga exponent pwede na natin ma-distribute pa sulod sa kada ang term. Sige. The square root of r squared raised to 3. So, 3 times 2, 6 times x squared plus y squared raised to 3. So, ari guys, hindi natin na siya ma-distribute ha. Kaya nakaduwa ka term. So, gamitan gid na natin sa mga methods ni kang mga equations naton. So, sagwala na siya sa parentheses hasta makadto ang iyang exponent. So, dire, the square root of r raised to 6 is pila? Pila guys? Ang square root sang r raised to 6? Okay, diba we can write this one as the square root of r raised to 6 times the square root of x squared plus y squared raised to 3. Pila na siyang square root ni r raised to 6? R raised to 2 over 6 or 1 over 3. Okay, so di ba ano siya guys, ang obrahon nyo lang is ibalik nyo siya sa form niyo. Regina, di ba? So ang radical natin is the denominator, tapos ang exponent is the numerator. So ang form niya sini is r raised to 6 over pila ang radical natin dira? Or ikapila nga nga square root. Di ba is second lang man? 2. So 6 over 2. Or we can simply use the na lang guys, isa-isaw niyo sila. So di ba ang r raised to 3 times r raised to 3 is pila? Di ba r raised to 6? So kung na siya, ang answer niya dira is r raised to 3. So pero kung mathematically nga i-prove natin siya, so amo ni siyang explanation dira. So r raised to 6 over 2. 6 over 2 is 3. Square root of x squared plus y squared raised to 3. Or r raised to 3 times square root of x squared plus y squared raised to 3. Sorry guys, pwede mo man na siya ang simplify ang radical naton diri, ang square root of x squared plus y squared. Pero sige na lang, ang degree na lang aton nga basihan. Diri ang n naman. Ang n naton is equal to x cubed minus y cubed. So by introducing the r, we have n rx ry is equal to 3x cubed minus 3y cubed. Simplify. R cubed x cubed minus r cubed y cubed. Sige. Anong common dira guys? Alam ko na R cubed, sir. Ito yung nalagyan. R cubed. So r cubed times x cubed minus y cubed. So pila ang degree naton dira? 3. There is m. 3. 3. How about there is n? 3. 3 man. So therefore, our differential equation is homogeneous of degree Raised to 3. 3. Nagets guys? pba.ph. Medyo. Nagets? Medyo. Sige lang, i-practice lang Kung gato ang to sa Gueva, 41 points. Kaya mo, walo lang duhalab la si Sandani, ni Mon Fernandez, yan naka 40 points, pero ang edad
edad na 37, 10 months old, and days kay Abueva, 37, 8 months old, and 4 days. Okay. So, identify if the DE is homogeneous and determine its general solution. So, ano gani guys ginaobra naton? First, before kuha ng general solution. So, base ginagamit naton si homogeneous without knowing nga hindi siya gali homogeneous. So, dapat balanon naton danay if homogeneous differential equation ang given nga equation dara. Sige. Our M term is equal to 3x plus 2y. Introduce ang R. MRx, Ry is equal to 3 times Rx plus 2 times Ry. Okay. So we have, anong common term dira? R, di ba? So R times 3x plus 2y. So ang n natin diri or ang degree of the equation or term is 1. How about ang ano naman, ang n natin? We have 2x. So by introducing the r, n, rx, ry, magiging 2rx. So i-factor out natin si r pagwa. So r times 2x. So ang degree natin diri is 1 man. So nagbalik sa ano, sa original form ang m term? Yes. How about ang aton nga n term? Yes, nagbalik man siya. Sige, since na-prove na naton nga differentially homogeneous siya, let's try to find its general. So ano ganito ang ano natin guys, ang condition for simple term. So ika natin. This one, for case 1, for simple term n, y is equal to vx. Sa case 2 naman, for simple term m, x is equal to dy. Case 1 is ano? So we have y is equal to vx and dy is equal to v dx plus x dv. Sa case 2 naman, ang simple term natin is m. So gamitin natin dira nga variable substitution is x is equal to dy. The derivative of x is equal to v dy plus y dv. Sige, simple term nato na or isa lang ang term dira, ang dy or dx. Isa lang siya ka-term guys. Di ba ang 2x, isa lang siya ka-term. So ang upod niya is dy. So basta upod ni dy, that is the n term. The simple term n. So gamitin natin dira is y is equal to dx and our dy is equal to v dx plus x dv. Okay? So mabrahon natin, i-copy lang natin ang equation. The 3x plus 2y dx plus 2x dy equals 0. I-substitute natin ang ano, ang y natin kag dy dira. So si y is vx. So copy lang yung 3x plus 2 times sa y natin is di ba vx, no? Times dx plus 2x. Ang dy natin is v dx plus x dv equals 0. So dire guys, ang para mahapos na lang or para maka-simplify natin ng form, dapat i-cancel out natin ang mga term na pwede ma-cancel out. So ano ang term nga pwede natin ma-cancel out? So dire sa
sa dx nga term. Ano ang variable nga common dira? Nga pwede natin mapagawa? X. X. So, x times 3 plus 2v dx plus, so dire ipagawa natin si x. So, x times 2 times, or ang 2 nga ni, i-distribute na lang natin pasulod. So, dire. Tapos si x ipagawa natin. Ari lang nga x kaya ipagawa. Ang diring x, i-retain na natin kay hindi mo na siya ma-factor out. Kaya wala sang x dire sa first term sa sulod. Sige, isa-isaw na lang natin para masundan ninyo. So, ko na lang interchange ko na lang ang 2x. So, unahon ko si x. 2 times b dx plus x dv equals 0. Sige, i-divide both sides natin by ang i-cancel out natin. So, x. So, cancel out. Cancel out, cancel out. So, dire, 0 naman nagkapon. So, we have 3 plus 2v dx plus 2. Ari ang 2 natin, i-distribute natin sa sulod. So, magiging 2v dx plus 2x dv equals 0. So, ari guys, ang may same nga derivative, i-combine. So, di ba ang may same nga derivative is ang dx. I-combine natin sila. So, 3 plus 2v plus 2v. 3 plus 2v plus 2v dx plus 2x dv equals 0. Next, simplify pa again. 3 plus 2v plus 2v is 4v dx plus 2x dv equals 0. So, ano guys? Ano na siya, no? Ang magamit na natin si separable variable. Sa piyak na ko magpatanod. Isa da, piga tayo mo. Oh, why ka counter nga nagpiga siya last time kayo tan pa kumulog. Why? Din pa kumulog. Ano na? Naginas ng rinisel. Lagi. Kuya man. Yung sakay na mo, nagpiga pa na. Sige guys, mamatid na kita. Wala ko gali. Alima na to, nabugat. Oo. Ano daw? Tonta. Ano yan? Ako diri. What the heck? No. Tado na to. Go. Doon siya sa bonging. Sige na lang, i-mute na lang sa guys. Sir, hindi tawag mo. Tawag ka ni sir mo. Pati. Okay, tapos na. Ikaw yan. Dapat sa mic ko sa yan. Okay, sa dire, di ba ang dx naton kag v, pwede na natin sila separate. So, ang by using the variable substitution, ang from non-separable, pwede natin siya ma-turn into separable variable. So, under na siya sa homogeneous. So, na siyang purpose niya. Makapatay ka sa galit. Ako ba? Ay, kahit paglinaw, magigit ko na rin. Okay. So, we have the 3 plus 4v dx plus 2x dv equals 0. Okay. So, para ma-separate natin sila, so let's try to transpose danay guro ang dv sa piyak, no? So, we have 3 plus 4v dx is equal to negative 2x dv. So, by cross multiplication, we have dx over negative
2x minus or equal to ang dv over 3 plus 4b. Sige na, di ba na-separate natin ng variables x and v. Integrate natin. So integrate both sides. We have negative 1/2 integral of dx over x is equal to integral of dv over 3 plus 4b. Ang sana sa left side, pwede natin siya ma-integrate. Direct nga integration. So integral of dx over x is ln x. How about sa pihak? So we are going to use the variable substitution. So u is equal to 3 plus 4v. Derivative of u with respect to v is equal to 4. 4 lang siya, no? So by cross multiplication, we have dv is equal to du over 4. So i-substitute natin dira. Integral of ilang dv? Diba du over 4? Ang 3 plus 4b natin is u na lang siya. Okay, so ang constant, ipagawa natin sa integral. Negative 1/2 ln x is equal to 1/4 integral of du over u. So integral of du over u is ln u. So negative 1/2 ln x is equal to 1/4 ln absolute value of u plus c. Okay, substitute natin balik ang value ni u. So we have negative 1/2 ln x is equal to 1/4 ln 3 plus 4b plus c. Pero ang v natin, di ba ginhulam lang man natin. So pila to siyang v. So our v kagina is, so by using this equation, so v is equal to y over x. So negative 1/2 ln x is equal to 1/4 ln 3 plus 4. Pila ang aton v dira? Pila to siya? So y over x plus c. Okay, further simplify pagid naton. So i-cancel out natin si 2 by multiplying the equation by 2. Sige, makancel out si 2 natin. We have negative, or pwede naman siguro ng ano na lang, no, nga 4 na lang para hindi na sila fraction. So let's try 4 na lang siguro. 4. So magiging negative 2 ln x is equal to ln 3 plus 4 y over x plus c. Sige. So dire ang sa law natin, guys, di ba ano na siya, pwede natin siya ma-himo nga exponent ang numerical coefficient. So magiging ln x raised to negative 2 minus or equal to ln 3 plus 4y over x plus c. So amo na siya, guys, ang budlay magkuha ang general solution if wala sang choices kay wala ka kabalo kung sa diin ka nga form ma-stop. So actually ang aton nga equation nga ni this one sufficient na ni to ang fulfill ang ginapangita niya nga ang general solution. Pero wala kita kabalo kung hasta sa diin nga form ang ginapangita niya. So kung makita niyo diri, guys, ang ginapangita niya diri is hasta sa na-combine niya nga ang function sa sulod sang law natin. So let's try to combine. If pwede natin siya ma-combine. Sige, ang sinatan retain na lang natin dira ln x raised to negative 2. I-transpose natin ang aring term sa left side, so magiging negative. So minus ln 3 plus 4y over x plus equals c. So diba, guys, anong operation?
So di ba ang operation dira is ang minus. So ang function sa sulod sang law naton himuon natin siya nga or divide ang operation. So di ba kung plus na siya, i-multiply naman naton. So magiging ln x raised to negative 2 over 3 plus 4y over x equals c. Or I think baliktad. Pero wala man sang guys, wala man sang salang answer. Pwede man siyang nga method or pwede man nga ang aring nga form is i-retain naton tapos ang aring nga term i-transpose naton sa right side. So magiging ln 3 plus 4y over x. Mama-minus na siya, ma-negative. So minus ln x raised to negative 2 equals. So i-equate natin siya guys sa constant gyapon. Okay, sige, simplify by combining the ln function. Ln 3 plus 4y over x over x raised to negative 2 plus c. Or pwede man, may simplified form pagid siya. Ln, di ba ang x raised to negative 2 is pwede natin siya mapasaka. So magiging positive. X raised to 2 times 3 plus 4y over x plus c. So mo na siya guys. Pero sa din ng 1/2 nagkadto, I think may kulang. Sige. Lain mo na siya gali guys. Kaya gin-cancel out natin yung ang 4 kagina. So diri nga nga answer, wala pa siya gin-cancel out. Di ba budlay siya no? Si homogeneous. Pero do you know na pwede mo siya magamit ang exact and non-exact differential equation to find the general solution. So hindi na kinanglan guys nga gamiton niyo siya si aring answer si homogeneous. Kung pwede lang man si non-exact kag exact. So let's try to answer this problem by using the may laro tot na daw. exact. Converge kagi So ano lang natin guys, i-kopyahon. 3x, i-prove natin if patas man gid sila. So 3x plus 2y dx plus 2x dy equals 0. O sige. So by using the exact differential equation, ano ganing ginaobra natin dire guys? Di ba ang standard form natin is m x plus and dy equals 0. So i-define si m. So our m is 3x plus 2y. Tapos ang n natin is 2x. Then test for exactness. So dapat ang partial derivative ni m with respect to y must be equal to the partial derivative ni n with respect to x. Okay, so pila ang partial derivative ni m with respect to y? So the derivative of 3x is 0. 0 plus derivative of 2y. hindi siya 2, sir. Sige naman, ang isa naman. The partial derivative of n with respect to x is equal to 2. 2. So therefore, ang aton nga partial derivatives are Exact. Equal. so exact siya nga differential equation.